Nung first Sunday po ay ating po pinag-aralan ang tungkol sa anointing of oil. Ano po? Na ang bawat isa ay nagpa-anoint ng oil upang tayo po ay magkaroon ng recommitment sa ating Panginoon. At yung pong oil na yun, mga kapatid, ay sumisimbolo po sa Holy Spirit na tayo po ay nasumasa-atin po at sa atin ang Holy Spirit at seselyohan po ng Panginoon ang ating pananampalataya. Na anuman ang problema dumating sa ating buhay, mga kapatid, ay patuloy tayong titindig at tatayo para sa kanyang paglalatian. At second Sunday po ay pinag-aralan po natin ang tungkol sa pagkakatawag o yung calling. At napakahalaga po ng calling ng bawat isa. At ngayon po ay pag-aralan natin paano mamuhay ayon sa pagkakatawag ng ating Panginoon. Hallelujah. Paano mabuhay ayon sa pagkatawag ng Diyos? Gaya po ng sinabi ni Alex Solomon sa Mga Ngaral, chapter 1, verse 9. Sabi po doon, ang naganap doon ay nangyayari ngayon. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Walang bagong pangyayari sa ibabaw ng daigdig. At ito po ang katotohanan, di po ba? Paulit-ulit lamang ang mga calamities. Paulit-ulit ang mga war. Paulit-ulit ang mga problema. Paulit-ulit ang mga pagsubok. Walang bagong pangyayari sa ating buhay. Ang lahat ay nangyayari na o nangyayari na sa buhay ng tao. Sinasabi ng Bible na kay Kristo lamang natin matatagpuan ang bagong buhay at ang pagbabago ng ating mga layunin sa buhay. Kung tayo hiwalay sa Kanya, ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Tandaan natin. Diba? Kung tayo hiwalay sa Diyos, ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. At ang sabi nga ng Bible, kung tayo hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Para lang tayong humahabol sa hangin. Sino sa atin ang humahabol sa hangin o pwede humabol sa hangin? O sino sa atin ang nakahabol na sa hangin? Wala, hindi kahit isa, no? Dahil ang hangin, nararamdaman lang natin, hindi natin nakikita, no? Paano natin ito makahabol? Kaya po ito po ay katulad na kung tayo hiwalay sa Diyos, ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. At para lang tayo mahabol sa hangin, no? Na tayo takbo ng takbo, wala naman tayong tinatakbo. Di po ba? So, napakahalaga po na ang Panginoon ay mapa sa atin. Na ang Holy Spirit ay nasa ating buhay. Sapagkat alam po natin na sa Panginoon lang natin matatagpuan ang ating bagong buhay at ang pagbabago ng mga layunin natin sa buhay. At bilang isang mananampalataya, kailangan natin ang involvement sa gawain ng Panginoon. Ito lamang ang mahalaga at mananatili sapagat ang lahat ng bagay ay lilipas. Kaya po lahat tayo, we need to be involved sa gawain ng Panginoon. Huwag lang tayong manatili o masiyahan na lang na tayo nakaupo, nakikinig. Kailangan natin na tayo magkaroon ng involvement sa gawain ng Panginoon. Tayo po ay bumalaw sa gawain ng Panginoon. Sapagat tanging ang gawain lang sa Panginoon o yung ginawa lang natin sa Panginoon ang mananatili. Ang lahat ng bagay ay lilipas. Ang gaganda nyo ngayon, naniniwala ba kayo? Ako din sasama ko sa sarili ko. Pero, ang gandang ito ay lilipas. Naniniwala ba kayo? Amen. Ang gandang ito ay lilipas. Ang lahat ng bagay ay lilipas. Tanging ang ginawa lang natin sa Panginoon ang di mawawalan ng kabuluhan. Sina Brother Dave, makikisig ngayon. Si Brother Ramils. Si Brother Jay. Si Carmody. Si Brother Larry. Makikisig. Mga gwapo. Subalit darating ang panahon na makukulubot din sila. Di po ba? Pagka sila'y nagkaedad na, talagang edad na, si Carmody, hindi pa eh. Di ba? Pero kapag si Carmody naging 80 na, sigurado ng 8 na. Di po ba? Sapagat ang lahat ng bagay ay lilipas. Tanging yung ginawa lang natin sa Diyos ang hindi lilipas.
at mananatili, sapagkat ito ang mahalaga. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Mateo 6:33, ngunit pag sumakita ninyo na higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Napakahalaga sa buhay natin. Unahin natin ang Diyos sa ating buhay. Don't worry about anything. Don't worry about something. Don't worry about everything. Just do the will of God. Just make Jesus number one in your life. Pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian tayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya basahin natin ang ating text sa araw na ito. Ephesians chapter 5 verses 15 to 17. Sabi po dito, kaya nga ingatan ninyo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. No? Sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Tayo po'y manalangin muli. Panginoon, pagpalain mo po ang aming pag-aaralan sa araw na ito. Kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng talino upang ito'y aming maunawaan, Panginoon. At patuloy na maisapumay namin ito sa aming buhay sa pang-araw-araw. Salamat po, O Diyos. Tulungan mo kami na makapamuhay lamang ng naaayon sa iyong kalooban sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, kung atin pong susuriin o unawain ang ating text, ang unang pinapahalagahan po dito ay ang tungkol sa paggamit natin ng oras. No? Upang maging maingat tayo kung paano tayo nabubuhay. Napakahalaga po ng oras sa ating buhay. Kaya po tunay na isa puso natin ang sinasabi ng Ephesians chapter 5 verses 15 to 17 na mamuhay tayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Huwag tayong maging hangal. No? Pag-aralan natin ang tatlong bagay batay sa advice ni Pablo. Ano-ano ang mga ito? Unang-una po, pagyamanin o bigyan ng halaga ang ating oras. Dahil ang oras natin dito sa lupa ay limitado. Naniniwala po ba kayo doon? No? Samantalahin ang bawat pagkakataon sapagkat hindi sa lahat ng oras ay meron tayo nito. No? Hindi sa lahat ng oras ay meron tayong oras. No? Hindi sa lahat ng oras ay meron tayong time. Hindi sila naman natin isa. No? Sapagkat kapag tayo namatay na, wala tayong oras. No? Ako nga lagi ko naalala yung isinishare ni Sister Marie. Dan lagi natin iisipin na tayo mamamatay na bukas upang anuman ang ating gawin at isipin sa araw na ito ay ayon lamang sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat tayo mga mananampalataya, dapat lagi tayong nakahanda. No? Hindi natin alam no? Samantalahin ang bawat pagkakataon sapagkat hindi sa lahat ng oras ay meron tayo nito. Pag tayo namatay na, wala na tayong oras. Diba? Putol na ang ating oras. So, ang sabi ng Psalm 39, Yahweh, sana'y sabihin mo kung kailan mamamatay. Kung gaano katagal pa kaya ako mabubuhay. Ang wakas na aking buhay, sabihin mo kung kailan. Ang ganda mo sa sarili, pinaikli mo ang buhay. Sa harap mo, ang buhay kay parang walang kabuluhan. Ang buhay ng bawat tayo parang hangin dumaraan. Ito'y katotohanan di ba sa lumang tipan, ang mga tao kumamatay. 180, 130, di po ba araw dito? Sila Abraham, sila Jacob. Pero ngayon, ang tao, ang asawa ko, 51 lang, namatay na kakisigan. Di ba? Di ba, yung asawa ko kakisigan. Di ba? Namatay. May namamatay ng 30 anyos, 20 anyos, 40 anyos. Walang pinipili ang kamatayan. Di po ba? So talagang pinaikli ng Diyos ang buhay. No? So, ang sabi naman po ng Psalm 90:10, buhay namin umaabot ng 70 taong singgad. Minsan naman umaabot ng 80 umalakas. Yung buhay namin sa bibi ng dusat hirap. Pumapano pagkatapos dito sa isang maliwanag. No? Ang sabi ng 90:12, yamang itong buhay namin may kilang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumulong. Amen. So, lagi natin iisipin, no?
Kaya ako lagi kong nag-aaral ako na lagi kong isinasa isip, no? Yung messenger ni Sister Marie, na isipin natin na tayo mamamatay bukas, no? Yamang itong buhay namin may kilang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Nang ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo iisip natin tayo mamamatay bukas, ang lahat ng gagawin natin ngayon ay ayon lamang sa kalooban ng Diyos. Can you say amen? Kung alam mo bang mamamatay ka na bukas, magnanakaw ka pa ngayon, papatay ka pa ngayon, mangangalunya ka pa ngayon, no, amen? Ang lahat ng gagawin mo ay para lang sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi ng Bible, napakaganda, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Upang maalala natin ang lahat ng bagay na mabuti sa buhay natin. Upang maalala natin ang mabuting bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Upang hindi tayo mapawalay sa ating Panginoon. Subalit ako'y naniniwala na marami sa atin ang malulungkot kapag nalaman natin kung hanggang kailan na lamang ang itatagal ng ating buhay. Hindi dahil sa natatakot kang mamatay, no? Kundi marami ka pang bagay na gustong gawin para sa Panginoon at para sa iyong sarili, no? So, subalit ito ang katotohanan. Ito ang sinasabi ng mga awit na dapat natin gawin. Pahalagahan ang bawat araw ng ating buhay upang makapabuhay tayo gaya ng matatalino. Ang oras at panahon natin dito sa lupa ay limitado lamang. Do you agree? No? Pahalagahan natin ang bawat araw sa ating buhay. At mamuhay tayo na para may isang matatalino tayo, hindi para isang mangmang. Na kaunting problema tayo ay bumabagsak. Pahalagahan natin ang buhay natin bawat araw. Ang oras at panahon, sapagkat limitado lamang ang oras natin dito sa mundo. Kapag tayo ay namatay na, wala na tayong panahon at oras na maglingkod sa Diyos. No? Gaya ko, ako bilang example, kung ako'y mabubuhay ng hanggang 70 years old, mabibisto niyo ang edad ko. May natitira pa akong 12 years. No? So, may natitira pa akong 12 years. Kung 80 years old na, kung 80 years naman ay pagkakalog sa akin ng Panginoon, meron pa akong 22 years na ibubuhay. At kung ako na may bibigyan pa ng Diyos ang bonus sa taon ng aking buhay, magiging mahaba pa ito. Sapagkat mga kapatid, ito naman po ay yung aking binanggit kanina ay sang-ayon lamang sa average lifespan na tinasabi ng Bible. No? Ang katotohanan ay wala po nakakaalam kung hanggang kailan ang ating buhay. Tanging siya lamang na nagbigay buhay sa atin ang pwedeng bumawi nito. Do you agree with me? Amen. Amen. Hallelujah. Gaya po na sinasabi ng Panginoon sa mayamang hangal. Sabi ng Luke chapter 12 verse 20. Sabi ng Panginoon sa mayamang hangal, hangal! Sa gabi ito'y babawian ka ng buhay. Hindi alam ng mayamang ito na sa gabing iyon ay mamamatay na siya. Hindi niya alam. Ang Diyos ang nagproklama nito. Subalit tingnan naman natin yung nangyari kay Ezekias. Si Ezekias naman sa Isaiah 38 verses 1 to 5. Tingnan niyo ito, basahin niyo pagdating sa bahay. Ang sabi ng Bible, si Ezekias ay nakasakit ng malubha. At sinabi ng Panginoon na di na siya gagaling. Kung kaya't ipatawag na niya ang kanyang buong sambahayan at gawin na ang huling habilin. Subalit, dumulog si Ezekias sa Panginoon, umiyak siya. Lumuhod siya sa Diyos. Nagmakaawa siya sa Panginoon. At dininig naman ito ng Panginoon at binigyan pa siya ng additional 15 years ng kanyang buhay. So, ibig sabihin, ang Diyos lamang ang tanging nakakaalam kung hanggang kailan ang ating buhay. Can you say amen? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya po mga kapatid, kaibigan, samantalahin natin ang bawat pagkakataon. Samantalahin natin ang bawat pagkakataon. Sinabi nito ni Paul at nagbigay siya ng reason dahil ang mga araw ay puro kasamaan. Make the most of every opportunity because the days are evil. Ang mga araw ay puno ng kasamaan, sabi ni Paul. Kaya samantalahin natin ang bawat pagkakataon. Hanggang tayo ay bata pa,
maglingkod tayo ng may katapatan sa Panginoon. Hilingin natin sa Diyos na bigyan tayo ng tunay na katatagan ng pananampalataya upang anumang problema, anumang pagsubok ang dumating sa buhay natin, mananatili tayo nakatayo, mananatili tayong malakas na naglilingkod sa Panginoon. Can you say amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to the living God. Samantalahin ang bawat pagkakataon. Sinabi ni Jesus sa Satanas sa isang mandaraya at magnanakaw. Ang isang bagay na pinipilit niyang nakawin ay ang ating oras. Dahil ang oras ay napakahalaga para sa atin. Isipin na lang natin ang mga taong nagsayang ng oras sa pagkakasala. Sa pag-iisip ng buhay na wala naman silang magagawa dahil ang Diyos lamang ang may magagawa. Halimbawa, ayon sa Bible, si Jesus ay nagpunta sa tahanan ni Maria at Marta. Naupo siya at nagturo at si Maria ay naupo din sa may paanan niya at nakinig upang matuto ng salita ng Diyos. Habang si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda ng makakain. Sabi ng Luke chapter 10 verse 40, alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Sabi ng 41, ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. 42, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. So kung nakikita natin mga kapatid, sa mga talatang ito, si Marta ay abalang-abala sa mga bagay. No? Sa mga bagay na nagawain pisikal. Samantalang si Maria ay abalang-abala sa gawain sa Panginoon. Na ang sabi ni Marta, Panginoon, sabi mo sa kapatid ko, tulungan naman ako. Subalit ang sabi ng Panginoon, Marta, naliligalig ka. Mas pinili ni Maria ang mas makabubuti sa kanya kaysa sa ginagawa mo. Hindi lang siguro masabi ng Panginoon, yung ginagawa mo, walang kabuluhan at baka hindi na sila ipagluto. No, ng makakain. Subalit, ang totoo mga kapatid, kailangan nating unahin ang kaharian ng Panginoon. Sapagkat minsan, kadalasan, nakasalalay na lang tayo sa pang-araw-araw nating buhay. Yung ba tinatawag na mga daily routine. Diba? Ang mga lalaki, gigising ng maaga, maliligo, tututbrush, kakain, papasok sa trabaho. Ang ibang babae naman na housewife lang, diba? Gigising din na maaga, paghahanda ang mga asawa ng pagkain, paghahanda ng baon, pag-alis ng asawa, kung di matutulog, maglalaba, magluluto, maglilinis ng bahay, at baka may katsika pa. Diba? At iba pa mga bagay na pwedeng gawin. No? Diba? Nawawala na ng oras sa mga bagay na eternal. Napapansin niyo ba ito sa buhay natin? Minsan nawawala tayo ng time sa eternal. Mga eternal things. No? Doon na lang tayo napupokus sa mga bagay na pang sarili natin. Na pagdating sa trabaho, ay, pagod na ang physical na katawan, talaga ang katawan bumabagsak. Diba? Kakain lang, matutulog na. Hindi ba na nakapag-pray? Hindi ba na nakapagbasa ng Bible? Di ba? Nakakalimutan natin na ang salita ng Diyos ay nagbibigay kalakasan sa bawat isa sa atin. Ang sabi nga ng Philippians 4:13, magagawa natin ang lahat ng bagay dahil sa lakas na kaloob sa atin ni Kristo. Di po ba? So kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, lahat ay magagawa natin sapagkat siya lamang ang may kalakasan na pwedeng ibigay sa atin. Lakas lang ni Kristo ang pwede eh. No? Diba? Karunungan lang ni Kristo ang pwede eh. Na ipamahagi sa atin eh. Ang ating karunungan dapat wala. Aalisin natin ang ating sariling karunungan, ang sariling kalakasan. Sapagkat tanging si Jesus lamang ang dapat natin pagtiwalaan sa ating buhay. Nawawala na ng oras sa mga bagay na eternal na siyang dapat bigyan ng pagpapahalaga ang mga bagay na will last forever. Ang mga bagay dito sa mundo ay may katapusan. Ang lahat dito sa mundo may katapusan. Subalit, ang mga bagay na pang-eternal, it will last forever.
Tandaan po natin mga kapatid. Kaya wag po tayo puro trabaho lang. Wag po tayo puro trabaho lang, puro chika lang, puro luto lang, puro laban lang. Bigyan natin ng oras at panahon ang salita ng ating Panginoon. Amen. Kung gusto natin samantalay ng bawat pagkakataon, anong dapat natin gawin mga kapatid? Unawain kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang sabi ni Paul, huwag kayong mga hangad. Subalit unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Understand the Lord's will. Ano ba sa palagay mo ang kalooban ng Diyos sa iyong pagkakataon? Ito po ang mga suggestion na dapat natin bigyan ng halaga. Una sa lahat, iayos ang iyong priorities. Hindi mo magagawa ang lahat sa buhay mo. Kaya dapat piliin kung ano ba ang talagang mahalaga. You cannot do everything in your life. No? Sa araw na ito, mamamalengke ako. Pagkatapos, maglilinis ako. Pagkatapos, magluluto ako. Maglalaba ako. Pagkatapos, napakarami pang bagay na dapat mong gawin. Pagkatapos, matutulog na ako. Pagkatapos, gigising ulit ako. Pagkatapos, mamamalengke ulit. Pagkatapos, magluluto ulit. Maglalaba, maglilinis, matutulog. So ba? Parang doon na lang umiikot ang ating buhay. Subalit, dapat nating iayos ang ating mga priorities sa buhay. Sapagkat tandaan natin, hindi mo magagawa ang lahat sa buhay mo. Kailangan iayos natin ito at ito itiwala natin at itaas sa ating Panginoon. Kaya dapat piling kung ano ba ang talagang mahalaga. Ano ba talaga ang dapat mahalaga? Maaari mong sabihin na ang iyong relasyon sa Panginoon ang pinakamahalaga. Diba? Maaari mong sabihin ito. At ito naman ang dapat natin sabihin. Kung magkagayon, ilagay mo ito sa top ng iyong mga list of priorities. List of top priorities. At ang desisyon mo ito ay magiging umulan man, umaraw, paglilingkuran ko ang Diyos sa aking buhay at walang pwedeng kumadlang. Nang ibig sabihin, anuman ang dumating sa buhay natin mga kapatid, magka-problema ka man, dumating man sa iyo ang pagsubok, ibig sabihin umulan man umaraw, mabuti man o di mabuti ang dumating sa buhay mo, manatili kang nakatayo sa paglilingkod sa Panginoon. Can you say amen? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Glory to the living God. Amen. Ilagay natin sa top ng ating list ng priorities ang ating relasyon sa Diyos. Sapagkat kapag ang relasyon mo ay buo sa Diyos, hindi ka pwedeng buwagin ng kahit anong problema at pagsubok sa buhay. Amen? Naranasan na ba natin na tayo nagkaroon ng pagsubok? Marami. Di po ba? Maraming problema. Subalit, dahil sa pag-ibig ng Diyos, nananatili tayo nakatayo at naglilingkod sa Panginoon. Because nobody is perfect. Walang perfecto sa atin. Lahat tayo nagkukulang. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakasala. Nobody is still perfect. We are still in the process of God. Tayo patuloy pa rin hinuhubog ng ating Panginoon. Kaya po sa ating buhay, kapag tayo nagdesisyon na tayo maglingkod sa Panginoon, ang sabi ng ating pinag-aaralan, umulan man, umaraw, magyuki man, mag-tsunami man, lumindol man ang malakas, mananatili tayong naglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Kasi nagyukit na gawin. Malamig. Di po ba? Kasi may bagyo Hindi ako makapunta. Kapatid kaibigan, kung totoo at tunay na ikaw ay committed sa Lord, kung ikaw ang relasyon mo sa Panginoon ay talagang buong-buo, kapatid kaibigan, anuman ang maging hadlang na nasa harapan mo, hindi mo siya papasinin, kundi ikay magpapatuloy para sa paglilingkod sa Diyos. Walang pwedeng madla. Sabihin mo sa katabi mo, walang pwedeng madla. Maglilingkod ako sa Diyos. Maglilingkod ka sa Diyos. Sister din naman, pinadili natin ang sinino. Sister din na. Amen. Paglilingkod natin ang Panginoon, maglingkod tayo sa Panginoon. Huwag natin sayangin. Ako nga po ay nakakilala ako sa Diyos na 1985. Ilang taon na ba ako noon? 1985. Sabi ko sa Panginoon, Lord,
nung maranasan ko ang kabutihan ng Lord, nasabi ko, Panginoon, ba't ngayon wala ako tinawag? Napakasarap pala sa presensya mo. Di po ba? Kaya po tayo hanggang bata. Kagaya ni Sir Lottie, Johan. Diba, na mga bata-bata natin dito. Di po ba, napakapapalad nila. Dahil bata pa sila, tinawag na sila ng Panginoon. Amen? Si Brother Larry, bata pa. Tinawag na ng Lord. Amen. Amen. Gusto ko ka ba, Brother Larry? 180. Amen. Magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat tayo tinawag ng Diyos. Amen. Amen. Hindi naging huli ang lahat at tayo tinawag ng Panginoon upang maglingkod sa Kanyang ugasan. At tandaan natin mga kapatid sa buhay natin, alisin natin ang lahat ng mga hadlang. Huwag natin hayaan na yung mga hadlang na nasa ating harapan, na nasa ating buhay, ay patuloy makahadlang upang tayo makapaglingkod sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos natin ay tapat sa Kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. At kung upang magawa natin ito mga kapatid, samantalahin ang bawat pagkakataon na meron tayo. At ito ay dapat natin pagyamanin at bigyan ng pagpapahalaga ang mga pagkakataon na nasa atin na ngayon. No? Yung nasa atin na ngayon, samantalahin natin, bigyan natin ito ng pagpapahalaga, pagyamanin, sapagkat kapag tayo namatay na bukas, hindi na tayo makakabalik sa linggo. Diba? Naniniwala lang doon. Siyempre, diba, maniwala kayo. Pag namatay tayo bukas, isasama ko rin sa sarili ko, baka sabihin si Pastor, pinananalang yata kami mamatay. Bakit siya hindi? Diba? Pag namatay tayo bukas, makapagsisimba pa ba tayo bukas sa linggo? Hindi na. Di po ba? Makapag-iisip pa ba tayo sa Panginoon? Hindi na. Diba? So pagyamanin natin at bigyan ng halaga ang pagkakataon na nasa atin ngayon na tayo ay makapaglingkod sa Panginoon. Amen? Kagaya sa anniversary natin, sasayaw sila Sister Lee, sila Sister Ceci. Patis. Sa Sister Ceci? Si Aliana. Sino si Aliana? Okay, di ba? Maraming sasayaw, ibibigay nila yung kanilang talent sa Lord. At ang gustong sumali sa sayaw is makipag-ugnayan lamang kay Sister Lynn at Sister Ceci. Di ba? At sa lalaki naman, si Brother Dave at si Brother Amin. Makipag-ugnayan kayo. At si Karudi. Ha? Sasayaw. Si Karudi raw, tango. Brother, tango. So pagpasyahan natin at gawin ang ating mga priorities at matuto tayo kung paano tayo mamuhay ayon sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Can you say amen? Amen. Huwag nating sayangin ang panahon. Tayo mga bata, kayo pala yung mga bata pa. Huwag sayangin ang panahon. Hanggang bata kayo, maglingkod at ibigay ang oras at panahon sa Diyos. Amen? Sapagkat kapag tayo wala na ng buhay, hindi na natin magagamit ang pagkakataon tulad nito. Kaya mga kapatid, pagpasyahan natin at gawin ang ating mga priorities at matuto tayo kung paano mamumuhay ayon sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Nawa ay magkaroon tayo ng sapat na kaligayahan upang manatiling sariwa at kalugod-lugod. Sapat na pagsubok upang manatiling malakas sa pananampalataya. Di ba? Yung pagsubok, inaalaw ng Lord upang tayo lumakas, hindi upang tayo manghina. No? Ang pagsubok ay inaalaw ng Lord upang tayo manatiling nakatayo, hindi mapaupo at madapa. Di po ba? Ang pagsubok at ang problema ay pampalakas ng ating buhay Kristiyano. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi kung walang pagsubok, paano makakakilos ang Lord sa buhay natin? Opo, di ba?